Mga kapodcast, sapat ba ang koneksyon para mamuno sa isang napakahalagang ahensya ng gobyerno? O dapat bang ang kakayahan at karanasan ang tunay na batayan? Maligayang pagdating sa Philippines Podcast, kung saan sinusuri natin ang mga desisyong may direktang epekto sa pamahalaan at sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang matinding interpellation ni Senador Marcoleta sa isang opisyal ng gobyerno hinggil sa kontrobersyal na paghirang kay Marcos Lacalo bilang hepe ng Land Transportation Office o LTO. Kinuwestiyon ng senador kung sapat ba ang karanasan ni Lacalo, lalo na't ang kanyang background ay higit na nakatuon sa motorsports at iba pang gawain na umano'y malayo sa pangunahing mandato ng LTO ang pagbibigay ng lisensya at rehistro ng mga sasakyan. Kasama rin sa diskusyon ang dating papel ni Lacalo bilang presidential envoy at ang kanyang pagbiyahe kasama ang dating Pangulo patungong The Hague kung saan tinanong kung may sapat bang autoridad at pangangailangan ang naturang misyon. Habang iginigiit ng mga opisyal ang wisdom of the president sa paghirang at sinasabing may karanasan si Lacalo sa automotive industry at may pahintulot sa biyahe, nananatiling bukas ang maraming tanong tungkol sa kwalifikasyon, proseso at pananagutan. Kung gusto ninyong manatiling mapanuri at may sapat na kaalaman sa mga usaping bumabalot sa pamahalaan, nandito kayo sa tamang lugar. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-ring ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na talakayan dito sa Philippines Podcast. May ibinahagi ka sa aming transcript ng isang mainit na pagdinig sa Senado. At sa totoo lang, habang binabasa ko to, parang nanonood ako ng political drama. Grabe, no? Oo. Ang sentro ng usapan, itong bagong hepe ng Land Transportation Office o LTO. Kaya ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Bakit ba kinwestiyon yung appointment niya? At paano to biglang kumonekta, di ba? Eksakto, paano naugnay sa isang napaka-controversial na biyahe kasama ang dating Pangulo papuntang The Hague? At habang hinihimay natin yan, ang mas malaking titignan natin ay ano ba talagang sinasabi nito tungkol sa proseso? Sa pagpili ng mga opisyal sa mga ahensyang, critical sa buhay natin. Tama. Titingnan natin yung mga kwalifikasyon, paano siya ginisa, at yung mga tanong na naiwang nakabitin talaga sa ere. Okay, sige. Simulan natin umpisa. Kasi ang unang tanong mo bilang motorista, 'di ba? Sino ba tong bagong LTO chief at anong background niya? Oo, At diyan mismo nagsimula si Senador Marcoleta sa pagtatanong niya kay Assistant Secretary Marcos Wagner Canalo. dito sa transcript, lumapas yung 5 credentials niya. At kung susuriin mo, parang dalawang klase. Ah, okay. May parang pang-hobbyist o personal interest, tapos meron namang mukhang professional. Sige, ano yung mga yon? Sa unang kategorya, nabanggit na aktibo daw siya sa motoring sector, Okay, motoring sector. partikular sa car racing at motorcycle racing. Teka, power racing. Medyo unorthodox na qualification yan para sa isang LTO chief, 'di ba? Interesting. Ano pa? Mhm. Kasama rin dyan na dati siyang asset ng civil defense at nasangkot sa importasyon ng mga sasakyan. Ngayon, dun sa parang mas professional, nabanggit na may-ari daw ang pamilya niya ng sangkumpanya ng bus. Ah, okay. May connection sa public transport. Oo. Tapos isa siyang road safety advocate at ito siguro yung pinakamabigat, lisensyadong civil engineer siya. Okay, so may halong-halong background. Civil engineer, bus company, pero may car racer. Dito na nga pumasok si Senador Marcoleta. Dito na. Hindi niya pinalagpas yung car racer. Based sa record ng pagdinig, diretsahan niyang tinanong paano nagiging sapat na kwalifikasyon yan Oo. para pamunuan ng isang ahensya na ang core functions, di ba, ay mag-issue ng lisensya, magrehistro ng sasakyan at magpatupad ng batas trapiko. Tama, kasi parang ang argumento ni Marcoleta, 'di ba, ang pagiging mahilig sa kotse, ibang-iba sa pamamahalan ng isang dambuhalang ahensya. Ibang-iba. Kumbaga hindi porket magaling kang magluto, kaya mo na magpatakbo ng isang international restaurant chain. Tama. At ang mas nagpatingkad pa sa sitwasyon ay yung sagot ng kinatawan mula mismo sa Department of Transportation, sa DOTR. Oo. Ito yung part na, nako. Dito ako napakunot ng noo eh.
Ano ba yung eksaktong sinabi ng taga-DOTR? Sabi ng kinagawan, at halos word for word to mula sa transcript, yumuyukod daw sila sa wisdom of the appointing authority, Which means, ang Pangulo. ang Pangulo. Pero yung kasunod na sinabi niya, yun yung revealing Inamin niya na sila mismo sa DOTR ay caught by surprise. Nabigla. Nabigla sa appointment ni Canalo. Sandali! Mismong sa DOTR nang galing yan, parang inamin na rin nila na, hindi to technical choice, political to. Parang ganun. Grabe yung implikasyon niyan. Parang may bagong manager sa team nyo, tapos sinabi ng HR na, naku, nabigla rin kami dyan. Awkward, no? Sobra. Binabawas nito yung otoridad ng bagong upo. Eksakto. It's a very diplomatic way of saying, wala kaming kinalaman sa appointment na to, utos lang to galing sa taas. Oo. At para sa isang ahensya, that's a huge statement. Parang nilalaglag nila yung sarili nilang appointee sa unang araw pa lang. At dito na nga lumawak yung usapan. Ayun, Mula sa kwalifikasyon ni Canalo, papunta sa mas malaking issue. ito na yung pag-angat ng kamera, di ba? Mula sa isang tao, papunta sa buong sistema. Itong qualifications ni Canalo, naging gateway lang to sa issue ng political appointees versus sa mga taong may technical skills. Precisely. Dito na inilatag ni Marcoleta yung mas malawak niyang argumento. Ang kailangan daw sa mga ganitong posisyon, lalo na sa mga technical na ahensya tulad ng LTO, ay mga taong know-how. May kaalaman talaga. Oo, may malalim na kaalaman sa larangan. Malinaw niyang sinabi na hindi ito dapat para sa mga political appointees lang. At para patunayan na hindi lang ito personal na atake, kay Canalo may binanggit pa siyang ubang example, tama ba? Oo, para ipakita na may pattern, binanggit niya yung bagong talagang chairman ng Philippine National Railways, ang PNR. Ayon sa PNR. Ayon sa senador, wala daw itong record o anumang karanasan sa railway system. Nako, delikado yan. So, hindi lang pala ito, isolated case sa LTO. Mukhang hindi. Parang sinasabi ni Marcoleta na may pattern of appointments na hindi base sa technical expertise. At delikado yan, lalo na sa PNR. Public safety ang pinag-uusap dyan. Kaya niyang tanong na lumulutang para sa'yo bilang nakikinig. Paano ba talaga pinipili yung mga taong namumuno sa mga ahensya may direktang epekto sa buhay mo? Sa pagpila mo sa LTO, Sa pagsakay mo sa tren, ang proseso ba ay base sa kung sino ang pinakamagaling o kung sino lang ang may pinakamalakas na koneksyon? Yan ang backdrop. okay, so malinaw na yung issue sa LTO appointment. Akala ko hanggang doon na lang. Pero dito, nag-level up yung hearing. Dito na. Parang lumipat tayo ng channel from a government documentary to a spy thriller. Biglang pumasok ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at isang biyahe papuntang The Hague. Oo, at dito na talaga pumasok yung plot twist. Kasi lumabas na may hawak pa pala siyang ibang posisyon. Ano yun? Special Envoy for Transnational Crimes. At dahil dito, tinanong siya tungkol sa pagsama niya kay dating Pangulong Duterte sa isang biyahe sa The Hague, Netherlands. For context kasi ay isang napaka-sensitibong biyahe. Ang The Hague, ang kinaroroonan ng International Criminal Court o ICC, di ba? Tama. Na may investigasyon laban sa dating Pangulo. Kaya ang tanong ni Marcoleta na nakasulat dito sa transcript ay diretsahan. Under what authority did you accompany the former president? Sa anong otoridad ka sumama? At yung paunang sagot ni Canalo, medyo technical pakingganing. Paano niya pinaliwanag? Paliwanag niya, yung opisina niya, yung Office of the Executive Secretary for Transnational Crimes o OETC, ay on top of daw ng Interpol sa Pilipinas. Okay. Tapos, yung National Bureau ng Interpol naman, nasa ilalim daw ng Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC. Tekang gulo. Paano nating sisimplehan yan para sa nakikinig? Para mas madaling maintindihan, isipin mo na yung PCTC, sila yung parang mga pulis sa kalye. Sila yung operational arm. Okay, sila yung gumagalaw. Oo, yung OETC naman kung nasaan si Canalo, sila yung parang national headquarters, yung nakikipag-ugnayan sa international police. Okay. So parang office-based siya? Tama. Kaya ang tanong ni Marcoleta, bakit yung taga-HQ ang sumama sa isang, kumbaga, field operation
at hindi yung hepe ng mga pulis mismo. Makes sense. Kung may operasyon, dapat yung operational head, diba? Dapat, o sa kasong ito, yung executive director ng PCTC. So, paano dinepensahan ni Canalo yon? Dito niya ngayon sinabi na ang kanyang biyahe ay well-documented. Mayroon daw isang papeles mula sa Office of the President na siyang nagbigay otoridad sa kanya para sumama. So parang solid na sagot yan. May papel, may basbas mula sa itaas. Case closed na dapat. Dapat. Pero may pero, diba? May malaking pero kasi hindi doon natapos. Tinanong siya kung ano ang eksaktong nilalaman ng dokumentong yon. At anong sagot niya? At dito na lumabas ang nakakagulat niyang sagot. Inamin ni Canalo at nakatalato sa record na hindi niya alam kung ano ang eksaktong nakasulat doon. Teka. Ulitin natin. Paano yun? Ginagamit mong basehan ng otoridad mo ang isang dokumento na hindi mo naman pala alam ang laman. Yun mismo. That's a huge red flag. Parang sinabi mong may driver's license ka, pero hindi mo alam kung ano yung mga restrictions doon. At dito na pumasok yung tinatawag na gotcha moment ng pagdinig. May inilabas na alas si Senador Marcoleta. Ano yun? Hindi opinyon, kundi matibay na ebidensya ang transcript mula sa isang naunang pagdinig sa Senado. Wow, may resibo? Anong laman nung lumang transcript na yun? Sa record na yon, mismong si Canalo ang nagsabi na kaya siya sumama sa biyahe ay dahil nag-volunteer lang siya. Nag-volunteer. Nagboluntaryo daw siya kasi noong panahong iyon walang available na personnel mula sa PCTC na pwedeng sumama. Sandali, so kinumpronta siya gamit ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan? Oo. At inamin ba niya sa kasalukuyang pagdinig na totoo yun? Oo, kinonfirm niya. Based dito sa transcript, ang sabi nung nag-uulat sa pagdinig, yes, your order, he confirms. Nako, Kaya yung kwento na nagsimula sa isang well-documented na utos mula sa Office of the President, biglang bumagsak. Naging isang simpleng pagbobolontaryo na lang pala. ang laki ng pagkakaiba nun. From an official directive, naging nag-volunteer lang ako kasi walang ibang available. Ibang-iba. Yung isang opisyal na utos, may responsibilidad at otoridad yan. Yung pagvo-volunteer, parang sariling inisyatibo lang. Himself. Something that was not lawfully delegated to him. Nasa Tagalog parang inako niya ang isang gawain na hindi naman opisyal na binigay sa kanya. Tama. Ang bigat ng implikasyon niyan. Lumampas siya sa kanyang mandato. Grabe. At pagkatapos ng lahat ng yan, yung sa qualifications niya, yung sa biyahe niya sa The Hague, at yung pagkakabuking sa kwento ng pagbo-volunteer, dito na binitiwan ni Marcoleta yung tanong na parang tumigil ang mundo eh. Ito na ang finale. Ang kasukdulan ng buong pagtatanong. Matapos mapatunayan, based sa sarili niyang salita, na nagvo-volunteer lang pala si Caranalo, Oo. binitiwan ni Marcoleta ang kanyang panghuling bala. At ang sabi niya, ayon sa transcript at isasali natin, dahil nagvo-volunteer kang samahan ang dating Pangulo sa The Hague, magvo-volunteer ka rin ba na dalhin siya doon? Grabe! It's not just a question, di ba? It's an accusation wrapped in a hypothetical. Ang pahiwatig, napakalinaw. Oo, isang tanong na tumutukoy sa isang posibleng pag-aresto at pagdala sa dating Pangulo pabalik sa The Hague para harapin ang ICC. Isang tanong na based sa source material na binigay mo sa amin ay hindi na nasagot. Hindi na. Natapos ang palitang doon. At para sa iyo na nakikinig, ito yung iiwan raming palaisipan. Sige. Kapag ang kwalifikasyon at otoridad ng isang mataas na opisyal ay kinwestiyon ng ganito sa dalawang magkahiwalay na issue, yung pamumuno sa LTO at yung pagsama sa sensitibong biyahe, saan na napupunta yung tiwala natin? Tiwala sa sistema, di ba? Sa mismong sistema na naglagay sa kanila doon. At ano mang mas nakakatakot, yung opisyal na walang sapat na kwalifikasyon o yung opisyal na mayroong agenda na hindi natin lubusang naiintindihan?